Kabanata 43, Nasira ang mga harang. Ang kabanatang ito ay batay sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 21 hanggang 28, Marcos Kapitulo 7 versikulo 24 hanggang 30. Matapos ang pakikipagtagpo sa mga Pariso, umalis si Jesus mula sa Capernaum, at tumawid sa Galilea, nag-ayos patungo sa kabundukan sa mga hangganan ng Phoenicia. Pagtingin sa kanluran, nakita niya na nakalatag sa kapatagan sa ibaba, ang mga sinaunang lungsod ng Tyro at Sidon, kasama ang kanilang mga pag-anong templo, ang kanilang marangel na mga palasyo at mga pamilihan, at ang mga daungan na puno ng pagpapadala. Sa kabila ay ang asul na kalawakan ng Mediterranean, kung saan ang mga mensahero ng Ebanghelyo ay magdadala ng masayang balita nito sa mga sentro ng dakilang imperyo ng mundo. Ngunit ang oras ay hindi pa. Ang gawain sa harapan niya ngayon ay ihanda ang kanyang mga disipulo para sa kanilang misyon. Sa pagdating sa rehiyong ito ay umaasa siya na matagpuan ang pagre-retiro na hindi niya nakuha sa Bethsaida. Ngunit hindi lamang ito ang kanyang layunin sa paglalakbay na ito. Narito, lumabas mula sa mga hangganang iyon ang isang babaeng Kananeo, at sumigaw, na nagsasabi, "Maawa ka sa akin, O Panginoon, ikaw na anak ni David, ang aking anak na babae ay labis na nagdurusa sa isang demonyo." Mateo Kapitulo 15 versikulo 22. Ang mga tao sa distritong ito ay mula sa matandang lahi ng Kanaanita. Sila ay mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at hinamak at kinasusuklaman ng mga Hudyo. Sa klaseng ito kabilang ang babae na ngayon ay lumapit kay Jesus. Siya ay isang pagano, at sa makatuwid ay hindi kasama sa mga pakinabang na tinatamasa araw-araw ng mga Hudyo. Mayroong maraming mga Hudyo na naninirahan sa mga Phoenician, at ang balita ng gawain ni Kristo ay tumagos sa rehiyong ito. Ang ilan sa mga tao ay nakinig sa kanyang mga salita at nasaksihan ng kanyang kamangha-manghang mga gawa. Narinig ng babaeng ito ang tungkol sa propeta, na, iniulat, ay nagpagaling ng lahat ng uri ng sakit. Nang marinig niya ang kanyang kapangyarihan, umusbong ang pag-asa sa kanyang puso. Dahil sa inspirasyon ng pagmamahal ng isang ina, determinado siyang iharap sa kanya ang kaso ng kanyang anak. Ang kanyang determinadong layunin ay dalhin ang kanyang paghihirap kay Jesus. Dapat niyang pagalingin ang kanyang anak. Siya ay humingi ng tulong sa mga pag-anong Diyos, ngunit wala siyang nakuhang ginhawa. At kung minsan ay natutokso siyang isipin, ano ang magagawa sa akin ng gayong Judeong ito? Ngunit dumating na ang salita, pinapagaling niya ang lahat ng uri ng sakit, mayaman man o mahirap ang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Determinado siyang hindi mawawala ang tanging pag-asa niya. Alam ni Kristo ang sitwasyon ng babaeng ito. Alam niya na nananabik itong makita siya, at inilagay niya ang kanyang sarili sa landas nito. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa kanyang kalungkutan, maibibigay niya ang isang buhay na representasyon ng aral na idinisenyo niyang ituro. Dahil dito dinala niya ang kanyang mga disipulo sa rehiyong ito. Ninanais niyang makita nila ang kamangmangan na umiiral sa mga lungsod at nayon malapit sa lupain ng Israel. Ang mga taong nabigyan ng bawat pagkakataon na maunawaan ang katotohanan ay walang kaalaman sa mga pangangailangan ng mga nakapaligid sa kanila. Walang pagsisikap na ginawa upang tulungan ang mga kaluluwa sa kadiliman. Ang pader ng partisyon na itinayo ng pagmamataas ng mga Hudyo, ay nagsara maging ang mga alagad mula sa pakikiramay sa daigdig ng mga pagano. Ngunit ang mga hadlang na ito ay dapat sirain. Hindi agad tumugon si Kristo sa kahilingan ng babae. Tinanggap niya itong kinatawan ng isang hinamak na lahi gaya ng gagawin ng mga Hudyo. Ito ay kanyang idinisenyo na ang kanyang mga disipulo ay dapat humanga sa malamig at walang pusong paraan kung saan ang mga Hudyo ay tretuhin ang gayong kaso, na pinatutunayan ng kanyang pagtanggap sa babae, at ang mahabaging paraan kung saan kanyang naisin silang harapin ang gayong pagkabalisa, gaya ng ipinakita sa pamamagitan ng kanyang kasunod na pagbigay ng kanyang petisyon. Ngunit bagaman hindi sumagot si Jesus, hindi nawala ng pananampalataya ang babae. Habang siya ay dumaan, na parang hindi siya naririnig, siya ay sumunod sa kanya, ipinagpatuloy ang kanyang mga pagsusumamo. Dahil sa inis sa kanyang pagmamakaawa, hiniling ng mga alagad kay Jesus na paalisin siya. Nakita nila na ang kanilang guro ay tinatreto siya ng walang pakialam, at sa makatuwid ay inakala nila na ang pagtatangi ng mga Hudyo laban sa mga Kananeo ay nakalulugod sa kanya. Ngunit ito ay isang kahabag-habag na tagapagligtas kung kanino ang babae ay nagsumamo, at bilang sagot sa kahilingan ng mga disipulo,
sinabi ni Jesus, "Hindi ako sinugo kundi sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel." Bagamat ang sagot na ito ay lumilitaw na alinsunod sa pagtatangi ng mga Hudyo, ito ay isang ipinahiwatig na pagsaway sa mga disipulo, na pagkatapos ay naunawaan nila na nagpapaalala sa kanila ng madalas niyang sinasabi sa kanila, na siya ay naparito sa mundo upang iligtas ang lahat na tatanggapin siya. Hinimok ng babae ang kanyang kaso ng may mas matinding katapatan, yumukod sa paanan ni Kristo, at sumisigaw, "Panginoon, tulungan mo ako." Si Jesus, na maliwanag na tinatanggihan pa rin ang kanyang mga pagsusumamo, ayon sa walang damdaming pagtatangi ng mga Hudyo, ay sumagot, "Hindi nararapat na kunin ang tinapay ng mga anak, at ihagi sa mga aso." Ito ay halos iginigiit na ito ay hindi lamang upang labis-labis ang mga pagpapalang hatid sa pinapaboran na bayan ng Diyos sa mga dayuhan at dayuhan mula sa Israel. Ang sagot na ito ay lubos na masiraan ng loob ang isang hindi gaanong masigasig na naghahanap. Ngunit nakita ng babae na dumating na ang kanyang pagkakataon. Sa ilalim ng maliwanag na pagtanggi ni Jesus, nakita niya ang habag na hindi niya maitago. "Katotohanan, Panginoon," sagot niya, "gayunman ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nahuhulog mula sa mesa ng kanilang mga Panginoon. Habang ang mga anak ng sambahayan ay kumakain sa hapag ng ama, kahit ang mga aso ay hindi pinapakain. May karapatan sila sa mga mumo na nahuhulog mula sa mesa na abundantly ibinibigay. Kaya bagaman maraming pagpapala ang ibinigay sa Israel, hindi ba't mayroon ding pagpapala para sa kanya? Siya ay tiningnan bilang isang aso, at hindi ba siya noon ay isang aso na umangkin sa isang mumumula sa kanyang kagandahang loob? Kakaalis lang ni Jesus sa kanyang larangan ng paggawa dahil ang mga eskriba at mga pariso ay naghahangad na kitilin ang kanyang buhay. Nagbulungan sila at nagreklamo, nagpakita sila ng kawalan ng pananampalataya at kapaitan, at tumanggi sa kaligtasan na malayang inialok sa kanila. Dito nakilala ni Kristo ang isa sa isang kapos-palad at hinamak na lahi, na hindi pinaburan ng liwanag ng salita ng Diyos, gayunpaman, agad siyang sumuko sa banal na impluwensya ni Kristo, at may lubos na pananampalataya sa kanyang kakayahang ibigay ang linggap na hinihiling niya. Nagmamakaawa siya para sa mga mumo na nahuhulog mula sa mesa ng guro. Kung mayroon siyang pribilehiyo ng isang aso, handa siyang ituring bilang isang aso. Wala siyang pambansa o relihiyosong pagtatangi o pagmamataas na makakaimpluwensya sa kanyang landas, at agad niyang kinikilala si Jesus bilang manunubos, at kaya niyang gawin ang lahat ng hinihiling niya sa kanya. Ang tagapagligtas ay nasisiyahan, sinubukan niya ang kanyang pananampalataya sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pakikitungo sa kanya, ipinakita niya na siya na itinuturing na isang itinapon mula sa Israel ay hindi na isang dayuhan, kundi isang bata sa sambahayan ng Diyos. Bilang isang bata, pribilehiyo niya na makibahagi sa mga kaloob ng Ama. Pinagbigyan ngayon ni Kristo ang kanyang kahilingan, at tinapos ang aralin sa mga alagad. Bumaling sa kanya ng may habag at pagmamahal, sinabi niya, "O babae, dakila ang iyong pananampalataya, mangyari sa iyo kung ano ang ibig mo." Mula sa oras na iyon ang kanyang anak na babae ay naging buo. Hindi na siya ginulo ng demonyo. Ang babae ay umalis, kinikilala ang kanyang tagapagligtas, at masaya sa pagbigay ng kanyang panalangin. Ito ang tanging himala na ginawa ni Jesus habang nasa paglalakbay na ito. Ito ay para sa pagganap ng gawaing ito na siya ay pumunta sa mga hangganan ng Tyro at Sidon. Nais niyang paginhawahin ang naghihirap na babae, at kasabay nito ay mag-iwan ng halimbawa sa kanyang gawain ng awa sa isa sa hinahamak na mga tao para sa kapakanan ng kanyang mga disipulo kapag hindi na siya dapat kasama nila. Nais niyang akayin sila mula sa kanilang pagiging eksklusibong Hudyo upang maging interesado na magtrabaho para sa iba bukod sa kanilang sariling mga tao. Nais ni Jesus na ihayag ang malalalim na hiwaga ng katotohanan na itinago sa loob ng mahabang panahon, upang ang mga Gentil ay maging kapwa tagapagmana ng mga Hudyo, at kabahagi ng kanyang pangako kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Efeso Kapitulo 3 Versikulo 6. Ang katotohanan ito ay mabagal na natutunan ng mga disipulo, at binigyan sila ng banal na guro ng aral sa leksyon. Sa paggantimpala sa pananampalataya ng senturyon sa Capernaum, at pangangaral ng Ebanghelyo sa mga naninirahan sa Sychar, nagbigay na siya ng katibayan na hindi siya nakikihati sa hindi pagpaparaya ng mga Hudyo. Ngunit ang mga Samaritano ay may ilang kaalaman sa Diyos, at ang senturyon ay nagpakita ng kagandahang loob sa Israel.
Ngayon ay dinala ni Jesus ang mga alagad sa pakikipag-ugnayan sa isang pagano, na kanilang itinuring na walang dahilan kaysa sinuman sa kanyang mga tao, upang umasa ng pabor mula sa kanya. Magbibigay siya ng isang halimbawa kung paano dapat tretuhin ang isang tao. Inisip ng mga disipulo na labis niyang ibinibigay ang mga kaloob ng kanyang biyaya. Ipapakita niya na ang kanyang pag-ibig ay hindi dapat itakda sa lahi o bansa. Nang sabihin niyang, hindi ako sinugo kundi sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel, sinabi niya ang katotohanan, at sa kanyang gawain para sa babaeng Kanaanita ay tinutupad niya ang kanyang atas. Ang babaeng ito ay isa sa mga nawawalang tupa na dapat sana'y iligtas ng Israel. Iyon ang kanilang itinalagang gawain, ang gawain na kanilang napabayan, ang ginagawa ni Kristo. Ang gawaing ito ay nagbukas ng higit na ganap na pag-iisip ng mga disipulo sa gawaing nakaharap sa kanila sa gitna ng mga Gentil. Nakita nila ang isang malawak na larangan ng kapakinabangan sa labas ng Judea. Nakita nila ang mga kaluluwang nagdadala ng mga kalungkutan na hindi alam ng mga higit na pinapaboran. Kabilang sa mga tinuruan silang hamakin ay ang mga kaluluwang nagnanais ng tulong mula sa makapangyarihang manggagamot, na nagugutom sa liwanag ng katotohanan, na saganang ibinigay sa mga Hudyo. Pagkatapos, nang ang mga Hudyo ay tumalikod pa rin sa mga disipulo, dahil ipinahayag nila na si Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan, at nang ang pader sa pagitan ng Hudyo at Gentil ay nasira ng kamatayan ni Kristo, ang aral na ito, at ang mga katulad na itinuro ang gawain ng Ebanghelyo na hindi pinigilan ng kaugalian o nasyonalidad, ay may malakas na impluwensya sa mga kinatawan ni Kristo, sa pamamahala sa kanilang mga gawain. Ang pagdalaw ng tagapagligtas sa Phoenicia at ang himalang ginawa doon ay may mas malawak pang layunin. Hindi lamang para sa nagdadalamhating babae, o maging sa kanyang mga disipulo at sa mga tumanggap ng kanilang mga gawain, ang gawain ay naisakatuparan, kundi, upang kayo ay maniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang sa pananampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Juan Kapitulo 20 versikulo 31. Ang parehong mga ahensya na humadlang sa mga tao mula kay Kristo 1800 taon na ang nakaraan ay gumagana ngayon. Ang espiritu na nagtayo ng pader ng paghahati sa pagitan ng Hudyo at Hentil ay aktibo pa rin. Ang pagmamataas at pagtatangi ay nakabuo ng matibay na pader ng paghihiwalay sa pagitan ng iba't ibang klase ng mga tao. Si Kristo at ang kanyang misyon ay na-misrepresentasyon, at maraming tao ang nakadarama na sila ay halos sarado na mula sa ministeryo ng Ebanghelyo. Ngunit huwag nilang madama na sila ay nakakulong kay Kristo. Walang mga hadlang na maaaring itayo ng tao o ni Satanas, ngunit ang pananampalataya ay maaaring tumagos. Sa pananampalataya ang babae ng Phoenicia ay itinapon ang sarili laban sa mga hadlang na nakasalansan sa pagitan ng Hudyo at Gentil. Laban sa panghihina ng loob, anuman ang mga anyo na maaaring humantong sa kanya sa pagdududa, nagtiwala siya sa pag-ibig ng tagapagligtas. Kaya naman ninanais ni Kristo na magtiwala tayo sa kanya. Ang mga pagpapala ng kaligtasan ay para sa bawat kaluluwa. Walang iba kundi ang sarili niyang pagpili ang makahahadlang sa sinumang tao na maging kabahagi ng pangako kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang caste ay napupuot sa Diyos. Hindi niya pinapansin ang lahat ng karakter na ito. Sa kanyang paningin ang mga kaluluwa ng lahat ng tao ay may pantay na halaga. Ginawa niya sa isang dugo ang lahat ng bansa ng mga tao upang magsitahan sa buong ibabaw ng lupa, at itinakda niya ang mga panahon ng una ng itinakda, at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, na kanilang hanapin ang Panginoon, baka sakaling madama nila siya, at matagpuan siya, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Nang walang pagtatangi ng edad, o ranggo, o nasyonalidad, o pribilehiyo sa relihiyon, lahat ay inaanyayahan na lumapit sa kanya at mabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Para walang pinagkaiba, walang Hudyo o Grigo, walang alipin o Malaya. Ang mayaman at dukha ay nagkikita, ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Ang iisang Panginoon sa lahat ay mayaman sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Gawa Kapitulo 17 versikulo 26, 27, Galacia Kapitulo 3 versikulo 28, Kawikaan Kapitulo 22 versikulo 2, Roma Kapitulo 10 versikulo 11 hanggang 13. Dito nagtatapos ang Kabanata 43.
Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.